Wala, let's say mga 180K plus. Okay? Yan yung babayaran mo. O shout out, Buyit, dyan sa Australia. Pati si Jimir, paalis na rin sila, si Ryan Platitas. No? So ito yung babayaran ninyo pag Australia kayo. Sa UK, mayroon ang skill assessment doon. Mura lang naman. Yung ano na yan. Australia lang to nakuha sa Australia. Pero ito naman na sahod is mga 2 weeks lang, sir, no? O mga 2 weeks. 2 weeks mo lang ito. Ay, mga ibang ano sir, mga ibang bansa sir. Ibang bansa. Japan, wala. Ano lang sa inyo, yung sa Japan, yung Nihongo. O, lingua. 3 months kayo mag-ano. Mayroon tayong si Juban, nandyan sa Maynila. O yung ano nun, yung pangalan ng ano nila, yung training, yung ano nila, agency sa Japan, Uno, yung kay Jimir. Uno. Korea sir. Korea, wag na kayong pumunta sa Korea. Maraming ano ngayon, mahirap sa Korea pasukin. New Zealand, New Zealand, Canada, UK. 'Di ba mayroon tayong nag-ano sa UK dito, iwan ko ano ng balita doon. So ito 'yon. Pero kung may pira kayo, ay wala, sisiw lang 'yan sa inyo. Kasi 2 linggo mo lang sahod 'yan. 1 linggo lang nga. Yung ano ni Ma'am Pili, 180 plus overtime, kasama overtime in 1 week. Malaking sahod. Kaya wala pang 6 months pa lang sa Australia, patayo na ng 2-story. Kasi yung sahod natin sa running vessel, sa barko, 1 linggo lang sahod sa Australia yan. Totoo ba yan, Kulot? Totoo yan? Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Totoo yan. Kasi nung kung hindi ako nakapag-Australia, hindi tayo magkikita ngayon. Tuloy-tuloy pa rin yung onboard ko ngayon. Bakit? Kasi nung sister ship namin dito, si Ramform Sterling, nung 2010, sa 82 na Pilipino, ang 11, ang 12 na Pilipino, baba lahat yon. Baba lahat. Pinalitan ng mga Australian. So, at that time, walang sasampa na Peter kasi malaki man ang sahod sa mining doon. Sa Perth, kami sa Perth. So ako ang napasampa doon sa barko na yon, no? Shout out pala Eagle Clark Shipping. Thank you sa pag-ano ninyo. Ika nga, yan talagang yun ang nag-break sa aking seaman na akuan. So, magkano naman ang sahod kaya sa akuan? Pakibigay mo na. Ay, sagitan, lagyan ko muna. Bukas, Miglight, ninyo ito, lagay, picture. Umaga, para maganda yung discussion natin, King. So, okay, so yun ang nangyari. So, 81, na crew, mayroon pa isang doktor pala namin, pero UK bis na, si doktor. So, bali, 2 Pilipino kami, isang doktor, pero UK bis na siya. Okay? So, magkano kaya ang sahod? Australian hula. Hindi lang kasali yung naalaman na nila. Magkano kaya? Boss, ikaw, taga 150? 350, ano yun? Monthly. Ayos, mukhang nauuhaw ako Ano to, K? Philippine money na yan sir. Philippine money. Ito kaya si, ano pangalan mo? Jipoy, matalino to kasi may goggles Jipoy, magkano kaya, Poy? 250. Okay. Si Kwan, ito si Pugi. Magkano kaya? Wala, malaglag yung tiki dyan. 400. Okay, ikaw, Sarge? 200 lang sir. 200, okay. Magkano yun sa'yo? 400? 250 si Litty Boy. Okay. Hindi per hour, 1 buwan. Sa money na yan. Sa Australia sir? Oo. 700 siguro sir. Ako na sa half sir, half M. Half M.
Sino kaya ang tumama? Ikaw, Sarge. 600, sir. Sinong sabi 800? Si Jasper, 800. Okay. 600 naman si Juan. Ikaw, Rowan. Magkano? Abot siguro ng Ha? 900. Okay. 1M. Sino nagsabi 1M? Tapos ka na. Training mo. Okay, so dito. Dahil 801 US dollar per day. USD. Okay? Convert at the time, yung dollar dati is 43. So, i-times mo to ng 24, magkano? 4, 0, 16, 32. 32, 2, 0, 16. Tama ba? Ay, hindi 24, 30 days eh. 30, kaya pala. Wala, 30 days yan. So, rough estimate, mga 24K USD per month. So, ang 43, 24K times mo ngayon ang 43, magkano yan? So, rough estimate mo dito na 1M per month. Sarap yan, sir. Ha? So, kaya tayo nagkikita ngayon. O, shout out pala sa ating, baka sabihin naman, ito si Peter Jim, mayabang man. Ha? Totoo yan, kasi kung hindi ako nakapag-Australia, hindi tayo magkikita. No? Hindi tayo magkikita. Okay, for 5 months ako doon. Oh, dalawang contract, 2.5 months, 2.5 months. Kaya yan ang totoo. Hindi ako naka-treasure, hindi ko pa nakuha yung treasure. From, umpisa ako ng $320 per month na yung pag-una kong sampa. Okay? Pero naalala niyo yung pumasok ako ng talyer sa Bukidnon, 25 pesos per month, pare. Allowance ko. Pagkain, lang, sabon. Libre man ako pagkain. So, 25 pesos to. Dito. Pero mayroon pang mas malaki dyan. Doktor, magkano ang sahod ni Doktor? Sa Australia, sir. Sa Australia? Ha? Magkano ang per day ni Doktor? 150. So, 950 pounds ang niya. Pounds per day. Kay UK man. UK base man siya. So, magkano dati ang pounds dati? Parang 63. 63. Ito, i-times mo muna ng 30. Ha? I-times mo muna ng 30. Magkano ito? 0, 0, 0. 0, 15, carry 1, 27, 28. So, magkano yan? So, 28,000 pounds per month. I-times mo ngayon ng 63. Magkano yan? 0, 0, 15, carry 1, 24, 25, 2, 6, 8, 0, 0, 30, carry 3. Ito, ano ba to? 6, 48, 51, 5, 12. So, 12 plus 5, 17. Tama ba? 1.7, sir. 1.795. 9. So, mayroon siyang 1.7 1,795,000 per month. Oh, 2 weeks in shot, 2 kalahati. Kaya yung shout out pala Doc Francisco sa San Miguel, Bulacan. Wala pang asawa, wala pang anak. Yung anak niya naman, doktora naman sa UK. Kaya sabi ko, anin mo yung pira?
So yan ang ano, yan ang totoo kaya tayo nagkikita ngayon. Kasi kung hindi ako nakapag-Australia, andun pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung sampa ko ngayon. Hindi kami nagkita ni Amir. Hindi ba binanggit ni Otol yun sa'yo? Hindi. Kahit nalasing siya, hindi. So yan yung true story. No? Kaya tayo nagkikita ngayon. Pero kung ibang tao siguro yon, yung pira, hindi nagtayo ng business, puro good time, puro ano lang yun. Diba? So, biduin mo yung talyer, na, ano na yung talyer ko, mina, wala na. So, advance na kagad ako, training center. O di, marami na kayong kikita ng dollar. Kasi dollar ang kikitain nyo, biruin mo, sa 80 plus natin na, 80 ngayon natin na dollar onboard na mga fitter. Magkano ang isang buwan sa kanilang onboard na fitter na maiuwi sa Pilipinas na pira? Malaki. Milyon-milyon na, di ba? Sa isang seaman lang, pinakababa mo ng 500,000. Sa isang contract, 90 na sila, 80 na sila ngayon. Ilan na, magkano na iambag natin na pira sa Pilipinas, sa ekonomiya? Malaki na, di ba? So kaya kayo magsumikap talaga, sikap. Walang pagod-pagod, walang sabihin na ay puyat, wala yan. Mayroon ngayon tayong kasamahan na yung product natin. Puyat daw talaga. Ay siyempre. Kaya sabi ko sa inyo, pag may pagkataon, tulog ka agad. Barko, idlip, pag emergency, gising naman. Hindi yung maglaro pa kayo ng Devil's. Sino bang maglalaro ng Devil's game dito? Sino? Ha? Iwanan ninyo yan. Mag-search kayo kung paano anong magandang business ninyo pag retiro ninyo. Or paano umangat nyo, paano maganda yung hinang ninyo. Hindi yung puro kabulastugan, Devil's game, tapos TikTok, igwad og lubot. Para sa amin na ni Sir Fred yan, at saka yung mga TikTok na masiksi, para sa amin 3 na lang yan. Ha? Bawal na kay Junjun yan. Nalahimas kasi kay Junjun sir eh. Okay. So ngayon yung gagawin natin, ibang magbaklas ng makina, ibang mag-pipe fitting, ibang kasweld. Iba naman mag-ismaw. Ha? Ayos na yung chip, sir, yung dinuman mo, sinong nagtira ng pipe kapon? Ilan ang nag-pipe kapon? Hindi pa napadala yung pipe doon, Bibil, hindi pa nakarga. Ay pakarga natin. Ikarga niyo sa multicab ngayon. Sino ang nagbibil doon Saan? Sino? May gumagamit kasi sir. Kasi dami daw na sa speed. Doon sa machine shop. Di kayo yung ninyo, kayo ang magbibil doon sa lit machine na kuan? Pwede doon, bibil. Oh. Pwede na magbila na. May ginagawa pa rin naman na project sa kapawad sir. Wala. Ay, paano yan? Hindi kayo makapag-pipe. Hindi. Kaya kayo rin ang magbibil doon sa Kasi ganun din sa barko kayo Yung plants na niyan, kayo rin magre-refis niyan. Ha? Yung pipe, bago ninyo tuturnuhin yan. Pag masila ng mga i-bibil nyo yan. Pag hydraulic or i-grind. No? Tapon sir, may nagbibil si Tuan. Sir. Ruin, kayong dalawa, ayos na. Ayos ba hinang ninyo? Ayos? Niruan ko sila parang bibil para... Importante kasi sa pipe, ayos na yung natin? Ganado na kayo maghinang sa dollar? Pinaano lang natin yung kung bakit tayo nagkikita-kita ngayon. Ha? Kasi kung sabungero ako, inubos ko na yun sa sabungan. Ha? Okay. Ang importante kasi sa pipe, okay, ito yung surface labi niya. Okay? So ito yung tinatawag na siyempre, yan. Pasensyahan niyo yung drawing ko. Kasi dati akong draftsman. Ito. Ito yung very important Ito yung very important na. Ito yung tinatawag na ba to? Ito yung root landing dito, ito na portion.
Kailangan tama yung root landing ninyo. Yung bibil naman, itong bibil dito, sa standard is 37.5 in total of 75 degrees. Plus 1 or minus 1. 37.5. Sulat ninyo, ano ninyo, kasi mamaya. 0.5. Hindi ba tinuro sa inyo yan doon? Sa... Ni Mama, sino yun? Doon sa assessor ninyo sa Asat? So, ito yung Ito yung angle ng bibil ninyo sa pipe. Kailangan yung root landing nyo naman, mga 2.5 up to 3 mm. No? Ayan. Kasi kung manipis masyado yung root landing ninyo, mahalaga sa niyan, yung preparation. Kasi pag palpak yung preparation mo, umpisa pa lang, tinuloy-tuloy mo, palpak yan. Okay? So yan yung sa pipe. Kasi in situ lang naman ang ninyo. Wala namang trade test kayo doon sa mga 2G, 3G. Pilit, joint, 2F, 3F, 4F, yun ang ninyo. Trade test. Tapos pag na kayo, pag pipe na, 45 degrees, i-fix to, kailangan matibay itong ninyo. Pagkataking kasi alam nyo ba itong pipe na to? Sa pang in situ, 12 kilos ito. Tandaan nyo, 12 kilos ito. Maniwala ko kay sir. 12 kilos yan. 6 inches BI pipe, schedule 80. Yung na yan, kasi yung 6 inches, 6 kilos ito. Kabila naman 6 kilos. Kaya mabigat, safety kayo sa ninyo. BI pipe. Hindi yan pwede. Tandaan ninyo GI. Pag maghinang kayo ng GI, igagrind ninyo yung mga 1 inch dito. Sa pipe. Sa barko ba? Igagrind ninyo mga 1 inch dyan. Tanggalin nyo yung galvanize. Kasi yan yung delikado. Sink yan, ma-inhale ninyo yung kaya mag-protection talaga kayo sa yan. Kasi lalagnatin kayo yan para kayong tatakigan yan. Nadali na ako ilang bisis yan. Kaya pag nag-welding kayo ng galvanize or yung BI man lang, pagtapos nyo nang ugaliin ninyo, mag-inom kayo ng hot water. Hot water ba? Kahit hot water lang para ma-flushing yung fumes ninyo sa ninyo sa lungs. Hindi yung tapos na ng welding ng galvanize at saka dagdagan pa ng sigarilyo. Oh my God. Sanayin ninyo, wag mag-inom ng malamig na tubig. Warm water, normal lang yan na tubig. Kasi mayayari kayo dyan. Ubuhin kayo dyan, sobrang init, tapos malamig, ay wala. Magka-tonsil. Sino yung may sakit na tonsil? Delikado yan sa na yan, barko, disturbo sa yan. May almoranas, may hipa, yung hernia, tsaka almoranas, kailangan magpaano na kayo kaagad. Kasi hindi kayo papasa doon sa medical. Ngipin pala. Ito pa sa ngipin. Bago kayo papunta ng Maynila, kailangan kompleto, nagpalinis, nagpapasta na kayo sa ngipin. Kasi mayayari kayo doon. Yung mayroon tayong isang trainee dito, 28,000 o 21,000 yung bayad niya sa ngipin niya. 28,000. Kaya bago kayo pupunta sa Maynila, dito pa lang magpa-cleaning, papasta, yung mga sira ng ngipin, pabunot mo na yan. Kasi hindi din papasa kayo. Tama ba? Anong experience mo sa medical, Sarge? Pabunot ako dito, sir, isa. Isa. Tapos nagpalinis ng ngipin. Magkano binayad mo? Sir, yun wisdom tooth. Wisdom tooth, malaki. 3,500, isa lang. Tapos linis ng ngipin, 700. 700, o di, 4,200 kaagad. Tapos sir, nung nakasampa na kami, kasama ako si Pablo. Oo. Pabunot kami ng ngipin sa Mexico. Pabunot libre. Dito kay Pablo Walang ngipin yan puro, hindi. Wala postiso. Tapos pagkatapos ng pabunot sir, mga 2 araw, uminom na naman siya. Tol, shout out. Talagang papostiso ka. Pangag na yun Iwan ko nangyari doon sa ano yan. Mexico kami na dyan, nagpabunot. Magpaano kayo? Ito pala
ngipin ninyo, maano na, may nabunutan na, ano ninyo, papustiso na kayo. Pustiso ba? Kailangan hindi, walang ano sa ngipin. Sir. Kasi sa insect naman yan, ano yan, yung pira mo, maano lahat, madidrain lahat pag may ano ka sa ngipin. Mas maganda ba yan sir? Pa-fix bridge nila. Opo. Fix bridge. Breeze. Dahil may mga dollar medyo mahal-mahal yung fix bridge. Dahil ako dati, nung ako yung galing Australia, napangasawa ko, doktor, dentist. Kaya may alam ako dyan sa ngipin. Kaya ang maganda dyan, pagka Fix bungal mo. ka na, fix Fix. bridge ang tawag niyan. Parang totoong ngipin, pero yun Itatanim. ay kuwan lang. Binabaon, sir? Oo. Binabaon? Di, nakakuan yun, nakasakit yun doon sa bawat ngipin mo. Na hindi babaho dahil may labasan ninyo ng dumi. Nung toothbrush ka, hindi babaho. Pero parang totoong ngipin dahil kahit ikagat mo yun ng buto ng kuwan, hindi Sira. masisira. Rod, anong balita? Santols, doon sa store? Oh, ano mo na, Sir Fred? Tapos si ano mo si Rex, paano yun mo doon? So yan ang ano dyan. Wag kayong pupunta ng Manila, na hindi kayo magpa-cleaning, hindi kayo magpabunot ng ngipin kasi mayayari kayo dyan. Magastusan kayo talaga. Niwala kayo sa akin. Dito pa lang, kailangan pa-cleaning na kagad. Kasi hindi rin kayo makasampa ng barko pag may sabit kayo sa ngipin, medical. Tsaka after na bunutan kayo ng ngipin, dapat hindi kayo magbuhat ng mga mabibigat. 4, 5 days or 3 days. Minimum 3 days. Huwag kayo magbuhat ng mga mabibigat. Kasi magaya kayo doon kay Buso namatay sa sa barko. Dahil bunutan sa US, ang ngipin, tapos nagtulong siya sa mga securing dahil inabutan sila ng kanas-kanas. Nabinat siya. So, RIP si Buson. Siyempre, malayo-layo ang biyahe. Pinasok muna siya doon sa refrigerator ni Mayor. Kaya mayroong yan. Pag walang kabaong, babalutin kayo doon ng tawag niyan, yung kumot at saka niyan. Minsan si Peter magfabricate ng kabaong, yung steel, lagayan. Pero yung freezer na wala namang laman yun kasi nilipat doon sa kabila. Okay? Hindi basta-basta yung ngipin Pag magbunot kayo, tapos magbuhat-buhat, tapos magturjak kayo, maturjak aris kayo dyan. Sa akin sir, 4 na araw ang bakasyon ko ron Si Pablo, 2 yata yan. Tapos inom ka agad. Kasi nasa Puerto kami nun sir. Pagka Maloko yun. Maloko yun eh. O shout out tol. Iwan ko kailan rin uwi. Kailan ba sumampa yun? Marso pa raw sir Mars pa siya uwi. So yan ang dyan. Hindi, talagang ang medical sa barko, sa seaman, grabing stricto yan. Higpit. Kaya kung mayroon na kayong mga bukol, mga yan, dito pa lang paoperahan ninyo bago kayo pupunta sa Manila. Kasi isa nating trainee, medical na siya. Mayroon man siyang bukol dito sa likod. O hindi siya nakaalis. Umuwi muna siya dito sa Butuan, nagpa-opera. Kaya yan ang Tsaka yung ninyo, pag medical nyo, lahat yan, hubad yan, lahat. Brief lang maiwan, baba mo yung brief mo, tapos ganyan, yung bayag mo, hawakan mo, ubuhin ka kung mayroon kang hernia. Ubo, ganyan. Tuwad, kung mayroon kang alburana, sundutin mo naman yung puwit mo. Ganyan. Sundutin yan. Saan bang clinic ng niyo dati? Si Trixer sa 3rd floor. Sa anong agency? Bright din sir. Bright, sa may sarili silang Oo sir, sa taas lang. ayos. Kasi Bright at saka shout out pala sa mga agency na natin. Bright Maritime, Seagate, marami. Star Ocean, BSM, yung mga agency na tanggap sa aking mga product na Good Choice. Shout out sa inyo. Thank you very much. Naranasan ko dun sir, pinisikal ako. Babae. Babae. Yang ako Sabi sa akin yung balls mo talagang hindi pantay. Gano'n sa akin. Sabi ko, talagang ganito to, hindi talaga pantay to. Iya ako, tapos tuwad. Pinatuwad ako Tuwad talaga. Ganun ako dun sir Mahiya ka man kasi doktora, ang ganda. Yung Ganda. gawin mo, nakalawlaw lang gano'n Kahit gaano pa ka niyan. Nakatayo ka ba Mahiya ka talaga. Kahit gwapa gano'n ang kuhan. Nakatalaw medical ako dun sir.
Ay, hindi ka titigasan kasi mabagsak ka eh. Ha? Yung unang physical ko dun, sir, lalaki. Oo. Eh, nag-expire yung ano ko kasi. Medical. Hindi naka ano. Medical ulit ako. Pagbalik ko, babae na. Babae. Nahiya na ako. Bubad ako dun. Hanggang ano talaga, gampayang pagdalas. Wala yan, yung babae, mga, normal yan, mga doktora. Ay, so sir, wag ka nang mahiya. Dami ng ano, dami nang nakikita kung ano yan, mas malaki pa sa'yo dyan. Oh. Ha? Nasa box na pula. Saan na box? Ay, hindi yan, hindi pwede. Unang gagamitin nila na tools. Wala silang buwan. Wala man dito. Mga, Yung rat set na 3-4 patawa sa ito. hindi, mayroon doon. Report drive. Saglit lang. Yun na, nasa box. Yung sabi ni Romeo. Wala dyan, wala dyan. Hindi yan pang ano, hindi yan ginagamit dyan kasi mawawala yan. Okay, okay, thank you. So, ano mo, yun na yung ano natin, arrangement. No? Kasi may ano muna ako saglit. Sana yung ano natin. Duwari ka bukas sir para pag malubat sir no.